Si tatay ang uuwi. Tita, ano masasabi mo sa... Masasabi ko, at last after cancellation, finally, natuloy. It's a prank! Uwi na nga si tita. Ikamusta nyo naman ako sa Mga kabayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, nais ko lang pong i-share sa inyo yung mga na-experience ko po o mga pinagdaanan ko during my arrival po dito sa ating bansang Pilipinas. So, bago po ako nakarating dito, talagang ang dami pong pinagdaanan. Ngayon po, pang 4 days ko na po dito sa quarantine hotel dito sa Manila, kaya medyo nakapagpahinga na rin kahit papano. Pero bago po ako nakarating dito, talagang sobra, ang dami kong pinagdaanan. Galing pa ako sa bansang Qatar, so departure ko po nung May 31, so dumating po ako dito ng June 1. Pero bago po yun, grabe ang pinagdaanan ko. Ang daming cancellation na nangyari. Nag-start po ako noon na mag-book ako noon ng April 3 pa lang. Imagine, nakarating ako dito June 1 na. Kasi yun nga, maraming cancellation. Kaya grabe, nandun yung na-stress na ako, na-depress ako. Hanggang sa dumating sa punto na talagang umiyak na ako dahil grabe, expired na po yung visa ko. Tapos, lagi nakakancel yung flight ko. Pero, yun nga, naintindihan ko naman nung huli na-realize ko na. Kasi nga, dahil sa dami talaga ng protocols dito sa ating bansa. Dahil sa pag-iingat din naman dahil sa pandemic. So, nakakancel po yung mga flight ng tao. So, nung mag-start po ako, April 3, imagine, nasa airport na po ako, na-offload ako kasi nga, ano daw, sabi sa akin doon, puno daw po. Actually, ano po yung ticket ko noon? Unang-unang ticket ko, Qatar Airways po. Bali, chance passenger lang ako noon. Tapos, ginawa ko nung naka-schedule ako ng April 3, tinawagan ko na yung boss ko. Sabi ko, i-cancel niya na ako. Kasi nga, gusto ko maayos yung pag-alis ko doon dahil syempre babalik-balik din naman ako doon para magbakasyon. So, kailangan makancel yung visa ko doon kasi pagka hindi na-cancel tapos lumabas ako ng Qatar,
hindi mo na ako makakabalik doon, mababan ako ng 2 years, kaya kailangan ipa-cancel ko sa boss ko. So, tinawagan ko yung boss ko, sabi ko i-cancel niya na ako nung magka-flight na ako. Noong una sabi niya, sige ano daw, pagka nasa immigration na raw ako, tsaka niya ako ika-cancel. So, ang nangyari, nag-flight na, nagpunta na ako ng airport. Pagdating doon, nandun na ako sa, iniintay ko na lang mabigyan ako ng boarding pass. Maya-maya, binalik sa akin yung passport ko tsaka yung ticket ko. Sabi sa akin doon sa counter, ano daw, yun nga, sabi sa akin, very full in Manila. Sabi sa akin, you know, the problem is in the Philippines, not here, kasi yun nga, may travel capacity daw. So sa madalit sabi, na-offload ako, hindi ako natuloy. So umuwi na naman ako. Pag uwi ko, syempre, nalulungkot ako kasi nung time na nandun ako, hindi ko kasi expected na hindi ako matutuloy. So nung nandun na ako sa may check-in, tinawagan ko na yung boss ko. Sabi ko nandoon na ako. Pa-check-in na ako. Sabi ko i-cancel niya na ako. So maya-maya ilang segundo lang, nag-flash na sa cellphone ko. Yun nga yung galing sa MOI. Pinakancel na ako ng boss ko. Tapos sabi sa akin ng boss ko, okay, sabi sa akin, you're cancelled. Sabi niya ganyan sa akin. Okay sir, sabi kong ganyan. Thank you, sabi kong ganyan. Yun na, pabalik na ako sa Pilipinas. Tapos pagdating sa counter pala, hindi ako natuloy. So, ako, siyempre nalungkot ako kasi na-cancel yung residency ko doon, tapos hindi ako natuloy. E di, nung nandun ako sa sasakyan, pabalik na ako sa bahay uli namin doon sa villa. Minisage ko yung boss ko, sabi ko hindi ako natuloy sir, sabi ko ganyan kasi nga dahil nga ako due to lockdown in the Philippines, tapos sabi ko ganyan travel capacity, hindi ako natuloy. So sabi niya sa akin, that's why, sabi niya ganyan, I don't want to cancel you unless na wala pang araw ko sa immigration, sabi niya sa akin. Ngayon sabi ko sa kanya, it's okay sir, sabi ko, okay for my cancellation, sabi ko ganyan, mag-try na lang uli ako bukas, sabi ko I will try again tomorrow. So yun na nga po, pagdating ng kinabukasan, April 4, nag-try na naman ako. So pinapasok na ako doon, tinignan na nga doon nung guard yung ano ko, kasi yung time na yun, nag-try ako, Mactan Cebu International. Di ngayon, pinapasok na ako doon. So, pagdating doon, nakatungtong na sa conveyor yung maleta ko. Hinihintay ko na lang nabigyan ako ng boarding pass. Tapos sabi sa akin nung babae doon sa teller, sabi niya doon sa counter, mag-wait daw ako ng mga 10 minutes. So, nakatayo ako doon, hinihintay ko mag 10 minutes. Tapos nakita ko, tinitignan niya sa computer. Meron siya ng hawak niya yung phone, tinatawag-tawagan siya. Siguro chinecheck niya kung pwede ako makapasok. Maya-maya, binalik ulit sa akin yung ticket ko, tsaka yung yung passport. Tapos sabi sa akin, I'm sorry ma'am, sabi niya ganyan, because you are the last chance, sabi niya ganyan, you are the last priority, sabi niya sa akin, but you have no chance, sabi sa akin. So alam mo yun, yung ako, nanlambot ako kasi imagine mo, nandun na sa conveyor yung gamit ko, akala ko makaka-check-in na ako, tapos hindi ako natuloy. Tapos yun, hindi ko na halos kayang ibaba yung maleta ko. Parang latang-lata na ako, nang lambot na ako kasi nandun na ako mismo sa check-in na ako tapos hindi raw pwede kasi nga yun nga, very full daw in the Philippines kasi daw may travel capacity, wala raw mga bakanting mga quarantine hotels. So hindi ako pinapasok, parang hindi ko na kayang hilahin yung maleta ko palabas. Sa madalit sabi, yun nga, balik na naman sa bahay, latang-lata na ako, lambot-lambot na ako, parang doon na parang nakaramdam ako ng stress, depression. Kasi imagine mo, ang inaalala ko, nagpa-cancel na ako sa boss ko, cancel na yung residency ko. So ang inaalala ko syempre, baka mag-penalty ako or magkaroon ako ng problema sa immigration. Yun nga, sa madalit sabi, ginawa ng anak ko, kinuha na lang ako ng ticket na yung fully fair ticket. So siya sa PAL naman, ang naging ticket ko sa PAL. Ngayon, ang pinakamababang malapit-lapit na schedule is April 28. Imagine mo, from April
ang naging sunod na schedule ko is April 28. So sige, sabi ko tiyaga-tiyaga na lang, at least fully fair yung ticket ko, meron na akong naka-reserve talaga na upuan. Ngayon hindi na ako maghahabol ng oras kasi nga kumbaga alam ko na dahil may exact time ako na pwede akong pumunta doon para mag-check-in. Hindi, yun nga, expected ko na. Hindi, syempre hintay-hintay ako hanggang April 28. So eto ang nangyari, mga April 15 nag-email ang PAL na yun nga daw, cancel daw ang flight ko ng April 28. So grabe, talagang lumong-lumo ako, latang-lata ako kasi April 28 ng ano ko, tapos kinancel pa. Ginawa akong May 13. Grabe no, from April 4 naging May 13 ako. Di, excited na ako, hintay ako ng hintay ng ano ko. Kaya lang syempre nakikipag-communicate ako sa boss ko, sabi kong ganyan. So sabi kong ganyan, paano kaya ito, baka magka-problema ako kasi ang flight ko naging April from April 28 naging May 13 naman ngayon. Sabi kong ganyan, paano kaya ito. Tapos sabi niya ano daw, it's okay daw, sabi niya ganyan, na sabi ko baka pwedeng pakicheck naman ka ako sa system kasi baka mamaya meron pa akong problema, maharang ako pa ako sa immigration, ganito ganyan, pinaliwanag ko sa kanya kasi ka ako overstaying ako dito upon the cancellation ka ako ng April 3. Okay, I will check, sabi niya sa akin, don't worry, sabi niya I will check. Sa madali sabi, nakikipag-communicate ako sa boss ko. Eto na, nung malapit na naman ng May 13, grabe, talagang nalata ako. Nag-email na naman, siguro mga 10 days before ng flight ko. Nag-email na naman ang PAL. Cancel na naman daw ang flight ko. Ganyan, umiiyak na ako talaga kasi stress na ako dahil nga unang-una, ang tagal ko na naghintay. Tapos, iniisip ko talaga yung expired na yung visa ko. Tapos, cancel na yung residency ko. Di siyempre, nag-aalala ako dahil sabi ko, baka maging problema talaga to. Di ngayon, nung sinabi sa akin na yun nga raw, kasi yung anak kong nag-i-email sa PAL. Siya yung, kumbaga, email ad niya yung ginagamit, sa kanya din nag-i-email ang PAL, kaya sa kanya na-i-inform, bali, binabalita lang sa akin ng anak ko. Ngayon, di ito, sabi ng anak ko, ano daw, sabi ko, kailan na naman ang magiging flight ko niyan? Talagang sobra na akong, nadidepress na ako. Tapos, stress na ako. Tapos yung mga bagahe ko, pa lang, March pa lang, naka-impake na ako dahil na-expected ko, April 3 makaka-flight ako. So, March pa lang, naka-impake na ako. Then ngayon, yun nga, sabi ng anak ko, June 7. Sabi kong ganyan, June 7, napakatagal naman ako niyan. Sabihin mo sa kanila, baka pwedeng i-priority ako kasi maka-cancel na yung ko dito, yung visa ko. Sabi kong ganyan, magkakaroon ako ng problema sa immigration. Di ngayon yun nga, sinabi ng anak ko na baka naman po pwedeng mas aga-agahan nyo, i-priority nyo kasi cancel na yung visa ng mother ko. Cancel na yung residency nyo rito. Ngayon, syempre, ang nga ng PAL, wala tayong magagawa kasi bukod sa akin, mas maraming nauna pa ng mga na-cancel. Siyempre, bago ako, yung mga nauna ang isusunod na flight nila. Kumbaga yung schedule, parang sunod-sunod. Yung mga naunang kinancel, yun ang maunang i-re-reschedule nila. Sa madalit sabi, mga ilang araw, biglang nag-message uli ang PAL. Yun nga, ginawa, naging ko, May 31. So, na-cancel ako from April 28, naging May 13, ang naging flight ko is May 31. So, sabi kong ganyan, talagang, alam mo yung pakiramdam na makatungtong lang ako sa lupain ng Pilipinas, parang nabunutan ako ng tinik kasi parang sobra talaga ang dami pinagdaanan bago ako makarating. Tapos yun nga, sa madalit sabi, natuloy ako nung May 31, yun nga, maraming pinagdaanan, maraming proseso. Siyempre, marami kang kailangang daanan, may mga briefings. Pero, praise God naman kasi naging maayos. Tsaka yung mga team ng OWA, talagang hindi sila nagpabaya. Kasi kaso nila, wala pa lang paglabas ng airplane, tapos meron ka ng tutuluyan na
isang area na doon kayo i-briefings. Doon pa lang makita mo na talaga yung pag-assist ng mga taga-OWA. Hanggang sa paglabas nyo, pagkuha nyo ng gamit nyo, i-guide nila kayo kung saan kayo i-assign ng mga hotel. Tapos doon pa lang talagang nandun na yung pag-suporta nila, nagbibigay na sila ng mga food. Hanggang sa pagdating nandito sa hotel, inaasikaso nila yung mga OFWs. Siyempre may mga briefings, nandun yung mga rules and regulation, yung mga pati yung mga schedule ng pag-swab test, pati yung mga rules ng regulation dito sa mga kwarto. Siyempre hindi ka pa pwedeng lumabas. Tapos yun nga, hintayin mo yung pang 7 days mo. So pang 4 days ko po ngayon, nag-iintay na lang ako ng 3 days. Isa-swab test na po ako. Tapos after ng swab test, after ng 7 days, hopefully negative, yun sa ika-10 days, dun pa lang po ako makakalabas dito. Regarding naman sa mga food, okay naman, nagbibigay naman sila ng breakfast, lunch, and dinner. Yun nga lang, advice ko lang po sa mga OFW, talagang magdala po kayo ng extra nyo ng mga pang-snack nyo. Ako po, nagdala po ako ng mga cup noodles, nagdala ako mga biscuit, yan, mga candy, mga chichirya. At least, yun nga, yung merong kampang tsaka kape, nagdala ako ng kape. At least kung talagang sa umaga, yun nga, kung palakakape ka, at least meron ka matitipid-tipid. Kasi meron naman po sila rito kettle, tapos meron silang pasok mo palang dadalang ka ng isang galon na mineral waters. Tapos yun, pagkakulang, pag kinulang ka, pag kailangan mo, pwede ka naman tumawag sa kanila para dalan ka nila uli. So yun po, maraming salamat din sa OWA, bagamat talagang kailangan pag uuwi ka, habaan mo yung pasensya mo, dahil grabe po mararanasan mo na sobrang pagod, dahil mula pa lang po sa airport, marami ka na pagdadaanan. Siyempre sa aeroplano pa lang may mga fill upan ka na ng mga form na isasubmit mo yun doon habang palabas ka ng airplane, habang isa-isa mong dadaanan yung mga dapat na mga pagdaanan mo na isasubmit mo yung mga form. May mga nag-guide naman po, maraming nag-asikaso hanggang sa makarating dito sa quarantine hotel. Yeah. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako sa OWA, lalo na po sa pangunguna ni Mamo Kauson. Salamat sa team ng OWA kasi talagang makita mo rin yung suporta nila at yung pagod nila na hindi rin naman sila nagpabaya. Yun nga lang, syempre wala po tayong magagawa dahil ito po yung panahon natin na panahon ng pandemic. Syempre nag-iingat po ang bawat isa. Kailangan sumunod po tayo sa mga protocols. Tsaka hindi lang naman ako ang na-cancel at hindi lang yung mga nauna. Marami rin pong dumaan sa ganyan. Kasi dahil nga po sa panahon natin ng pandemic na pag-pray na lang po natin na sana matapos na po itong pandemic na to, maging maayos na po ang lahat. So yun lang po ang mai-share ko sa inyo at maraming pong salamat syempre unang-una sa ating Panginoon na talagang ang pag-guide niya, ang pag-iingat niya mula pa sa bansang Qatar hanggang sa makarating ako dito sa bansang Pilipinas, at ilang days na lang makaka-uwi na rin ako sa aming bahay. Kaya thank you Lord, thank you rin sa mga nag-asikaso. Maraming pong salamat sa inyo. Diyan lang po, mabuhay po tayong lahat and God bless po.